Po sa ating lahat, maraming salamat po agad sa mga viewers natin and subscribers po natin dito sa YouTube channel natin. So ngayong umaga ay i-discuss po natin ano ba yung mas magandang pagsimulan, RTL, RTV o CCU. Alright. Po sa ating lahat, maraming salamat po agad sa mga viewers natin and subscribers po natin dito sa YouTube channel natin. So ngayong umaga ay i-discuss po natin ano ba yung mas magandang pagsimulan, RTL, RTV o CCU. Alright. So para sa akin po, no, may advantage and disadvantage ang RTV, RTL or ready to breed and ready to lay na mga manok or sa CCU po, no? So unahin po natin yung RTV, RTL or ready to breed, ready to lay, no? So ang advantage po nitong RTV, RTL natin is may production po agad tayo, no? Halimbawa ganito po yung bibilhin natin 1.5 to 2,000 each, no? Eh meron ka ng production agad pagdating agad sa yard mo. Meron ka ng table eggs, may fertile eggs ka na, tsaka makakapag-load ka na rin agad sa incubator. Yun yung isang advantage po, no? So, yun nga lang, kung wala tayong budget na medyo malaki-laki, no? Eh, disadvantage siya. Diba? So, yun po ang advantage niyan. May production po agad tayo. Kapag ganito ang pipiliin natin, no? Yung mga RTV, RTL natin, wala tayong problema kasi although mahal siya, yun lang, no, disadvantage, kailangan mo mamuhunan ng malaki para makabili ka ng mga ganito katatanda na mga manok, no, yung 4 months going 6 months. Nagre-range ang Rhode Island Red ng 1.5 to 2,000. Depende sa breeders, no, na mapapagbibilan natin. Ganun po yung usual na presyohan nila dito sa amin, no. So, mas mahal siya, pero may production po agad tayo, no? So, yung mga ginastos natin sa equipment, sa kulungan, sa panimulang patuka ng manok, no? Incubator, magkakaroon po agad tayo ng income, no? Kapag RTL, RTV, no? So, yun lang po no? Puhunan lang talaga, no? Puhunan ang kailangan natin sa ganito, kalalaki. So, yun po ang advantage tsaka disadvantage niyan, no? Advantage, may production agad tayo. Disadvantage, makabutas ng bulsa. Kasi syempre 1.5 to 2,000 ang isa, 'di ba? Butas ng bulsa mo, pati bunbunan mo butas, 'di ba? So, punta naman na tayo dun sa CCU po, no? Sa CCU naman, katulad natin nag-start tayo dito sa CCU, no? Kasi syempre alam naman natin, tayo ay sagad sa loan, no? Wala tayong malaki-laking budget para bumili ng mga RTV, RTL, no? Kaya sa CCU tayo nag-start, sa totoo lang po, no? So, ang pinagmulan natin, mga manok natin dito na Rhode Island Red ay sa CCU po talaga, no? Sa CCU tayo, no? So, 15 pieces, nakabili na ako ng 15 pieces na sisiw. Ayan po, no? Bale, 1,100 po kasi nabili natin siya sa kasamahan ko na may Rhode Island Red Farm sa Bataan, no? So, binigyan tayo ng discount. Dapat 100 pesos per sisiw. Ginawang 1,100 na lang yung 15 pieces na dapat is 1,500, no? And yun, swerte natin doon sa 15 pieces, sinamahan ng mga dark mahogany or vintage type. Ayan, no, yung mga yan, mga dark, no? Yan, no? So, dun sa 15 pieces po, 9 lang po yung nakasurvive. Okay? Kasi, na kinain ng aso yung 3. Tapos, kinatay namin yung, ilan ba? 3 ulit, no? Kinatay namin kasi payat, undersize, hindi maganda yung standard para maging breeder kasi nagsimula tayo sa sisiw, pinalaki natin ng hanggang 5 months, 6 months yun, ginastusan natin ng feeds, pailaw,
nagpagawa tayo ng kulungan. Ito yung unang-una nating kulungan. Nagbayad tayo ng tao, pero yung materyales sa atin na, no? So, ayan po ang advantage lang ng sisiw ka nagsimula is madadaanan mo yung buong cycle, no, ng manok. So, kapag dinaanan mo lahat ng cycle ng manok from sisiw to month-old, RTB, RTL sila, breeding age na, no? May mag-a-arise na mga problems po dyan, no? So, ito mga problems na ito, dito sa yard, ay ginagawa po natin siya as breeding ground for our experience na rin, pansariling experience dito sa yard natin, no? So, ito mga problems na ito na dinadaanan natin sa bawat stage ng buhay ng manok is ina-accept ko ito as challenge and lesson, no? Para makagain ng experience, no? So, ang advantage lang ng sisiw, no? Maliban sa mura na, bibigyan pa po tayo ng advantage sa experience po, no? So, in return, kapag nag-breed tayo ng manok, hindi na tayo mabibigla kung ano yung dapat gawin natin sa sisiw. Ano ba yung unang-unang kailangan nila, no? Ano ba yung kailangan na incubator? Ano ba yung pag-set up ng incubator? Lahat yan alam na natin, no? Hanggang maging breeder age na sila. Yun po, no? Mura na. At yung experience na magigain po natin, walang kapantay na pera po yan, no? Kahit nabaon tayo sa utang, sa feeds, sa pailaw natin sa kanila, sa incubator, wala pong kabayaran ang nagain natin na experience sa pag sisimula sa sisiw, no? Ayan po, wala po tayong walang katumbas na pera, no? Ang disadvantage lang po na nakikita ko is alam naman natin ang sisiw ay napakaselan pa po, no? Katulad nga niyan, sinasabi ko sa inyo, bumili tayo ng 15 pieces. 9 lang ang umabot sa breeder age. 2 lalaki, 7 inahin. No? So, yun na. Andun yung 7 natin na inahin. 6 dyan sa breeding pen number 1. Andun yung isa sa breeding pen number 2. Tapos, yung tandang natin, ayan, isa. Tapos, andun sa breeding pen number 2 yung isa pa natin tandang. No? Bali, 9 sila. So, napaka-fragile po ng sisiw. Ito lang disadvantage, no? And then, napaka-fragile. Pwedeng mamatayan ka pa. Mortality rate po, hindi natin maiiwasan yan. And, at the same time, hindi pa tayo agad kikita. Lalo ko, ang purpose ko is magparami. Tapos, nag-start tayo sa sisiw. Sobrang tagal po. Sobrang tagal po nating naabot itong ganito karami na manok natin, no? Almost 2 years na po, no? And counting. Nagpaparami pa rin po tayo. So, yun lang po ang advantage at disadvantage ng sisiw. So, kung kayo ang tatanungin, ano ang pipiliin ninyo? RTL, RTB o sisiw? So, ako, opinion ko lang po to, ha? Opinion ko lang to. Para sa akin lang to. Personal opinion ko po to. Irespeto po natin ang bawat opinion ng isa't isa, no? So, para sa akin, mas masarap mag-start sa sisiw. Kasi it gives you more experience, no? Dadaanan mo yung life cycle ng manok. As you go along, makaka-encounter ka ng mga problems or mga challenges. Pagandahin natin kasi pag problem talagang para negative, no? Challenges, no? So, kung ito mga challenges na to ay gagawa natin ng paraan through research, magtatanong tayo doon sa mga dati nang gagawa ng farming business ng mga ganito, ng mga brown egg layers, no? Nakaka-gain tayo ng experience po. Yun ang hindi mababayaran ng pera, yung experience, no? Sa pagmamanok. So, sabi ko nga, kahit mawala silang lahat, itong mga nandito, mga manok na naparami na natin out of 9 breeders, kaya natin magsimula sa sisiw. Kaya po natin kasi na-experience na natin, eh. Diba? So, yun lang po. Peace out. Bam. God bless po sa ating lahat.